Anong consequence or benefit ng reunion na to sa River Maya brand? Kasi pagkatapos ng lahat, isipin mo, parang sinack out lahat yung Ramdam mo rin yun? Ramdam ko lahat after. Parang maapektuhan din somehow From current lineup na ngayon, tapos biglang in-inject yung Rico, saka Bamboo, parang super power, di ba? Parang after that, pag alis nila, what would be next? I think the fans Sa original, will look for yung apat. Isipin nila, nawala na si Rico and Bamboo. We want them back. Is there a possibility, Benj, na babalik si Rico at si Bamboo permanently? If you were Bamboo, na may sarili ka ng career? Hindi. Kasi iba na yung fly ni Bamboo. Iba na yung rota niya. Masyado na siyang busy. Rico, same thing. He's a very, very good songwriter and perform as Rico Blanco. Kumbaga, ito is a treat sa mga fans. Kung tutusin mo talaga, sila yung dalawang main Sila yung dalawang namula na iba yung lakas nito, nandun yung dalawa. Alam, baka gano'n. Pero siyempre, kumbaga, parang abangan mo muna yung resulta kung pagka successful. Business-wise, gatasan na yan. Yeah. Siyempre, pagka tapos na, back to normal. Kumbaga, kasi hindi pwedeng magiging permanent tong classic lineup. Pero alam mo, parang baka maging parang e-heads. Yung parang from time to time, tara, mag-record tayo ng new stuff. Welcome to the Paco's Place podcast. Visit abbateservices.com for fast medical transcription service. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place, Tim Batak. But wait, there's more. Karin Santiago Mayor ng Demi Voix. Of course, Levan de Guzman ng Happy Box. Benji Colliantes ng Playback Jukebox. Jonathan Angeles ng Retroactive. Of course, si Grace nasa likod, Grounders. At syempre, si Nino Makalalat. Yan! Yes. So guys, kami ang mga panelists ng River Maya Reunion Concert. In a nutshell, lahat pinag-uusapan to. Sinimulan ni paring Perf De Castro, yung mga fans ng River Maya, yung mga Grounders, pinag-usapan nila. And so, syempre, kami rin, gusto namin pag-usapan dahil marami sa inyo nagre-request na talakayin natin ang reunion ng River Maya. So, that's what we're going to do. And syempre, kaya nandito si Tim sa tabi ko. Kwento mo, so kayong dalawa ng wife mo, si Grace, sa akin nagkakilala? Sa mailing list ng River Maya, which is yung Yahoo Groups. So ano team song ninyong dalawa? You'll Be Safe Here. Isa sa mga Bakit? Okay, simulan natin sa'yo. So you and Grace, you guys are fans of River Maya. And so is everybody in this panel. Lahat tayo fan ng River Maya. And at some point, naging parte sila ng buhay natin at tayo ng buhay nila, di ba? When you found out na naghiwa-hiwalay yung classic lineup, kung tawagin si Bamboo, si Nathan, si Rico, si Mark, silang apat ng classic lineup. Nung naghiwalay yung apat na yan, how did you feel? Siyempre, devastated din. Dahil sinubaybayan mo sila Dahil sa music nila, parang sayang naman kung, di ba? Pero kailan mo sila sinimulan subaybayan? Was it the classic lineup or the original lineup? Yung original lineup. So, Actually, si Perf, yeah. Bali, unang napanood ko sila sa television talaga, which is yung sa, yung Superstar, na guesting nila. Tapos so surprised ako na magaling yung banda nila at that time. Among the other ones na nandoon, which are Alamid, was there, True Faith, Wency Cornejo, After Image, Colorit Ready, yung mga nasa guesting ng time na yun. So, tapos lumabas ang River Maya. Lumabas siya River Maya. Okay to Tapos, may pagka-mystery effect pa si Bamboo dahil di nga nagsasalita So, tahimik lang siya, yun yung nagpa-catch din sa akin. So you bought the first album. And then, nung nabalitaan mo na umalis si Perf, did you think na katapusan ng River Maya yun o hindi? Hindi naman.
Kasi kung mag-open ka lang sa music naman, which is soul composer naman si ano din si Rico. So, and it ended up na maganda naman yung labas ng Trip album nila. Right. Which is yun talaga yung pinaka-favorite album ko sa kanilang lahat. So wait, Nung okay. lumabas yun. Trip was the sophomore album. Yeah, diba? sophomore album. So nung lumabas yung Trip, anong naging reaction mo ron? Kakaiba siya para sa alternative music, para sa pandinig ko. Okay, so simulan natin. Tatanungin kita and then tatanungin natin yung Sige. mga panelists. Sige, ha? sige. Between the first album and the second album, ano mas gusto mo? Second album. Ooh, shots fired! Okay, si Karin ang tatanungin natin next because si Karin, gitarista eh. So, lumabas yung first album. And undeniably, yung mga solo ni Perf, they were like a song in itself eh, di ba? Yeah. And ang daming gitarista or ang daming young musicians ang dumampot ng gitara because of Perf De Castro. So, Pero hindi na ang reason ko kung bakit ko hindi si Perf. Sorry, Perf. Pero ang reason ko talaga kaya ako nagustuhan ng River Maya ng first album was because crush ko si Bamboo. alam ni... Hindi ako gitarista nun, so Really? gustuhan ko talaga si Bamboo nun. Okay. So si Bamboo, si Bamboo ang may appeal sa iyo ng time na yun. So when Perf left, baliwala sa iyo. Yeah, I was indifferent. Yeah, okay lang. Kasi okay pa rin naman yung second album nila. Right. Yeah, may edge pa rin. So ano na sa second album? Mga Kisap Mata. Kisap Mata. Okay. LSC. Tinitingnan ko lang. Hindi, LSC sa Tinitingnan ko lang kung alam mo. Kasi, mga Princess of Disguise, Monopoly, mga ganun. Grace, ikaw, nung bang first album, Grounders ka na, hindi pa? Hindi pa kasi bata pa ako. Okay. Ano ako, more on Rico days ako na na. O so, hindi ba naabutan yung Bamboo Days? Hindi, nabot ako pero masyado pa akong bata. Hindi pa ako talaga nanonood ng mga live concerts. Nung nag-high school na ako, Rico days na. Yun yung Ano ba agwat yung dalawa? 12 years. Ang kapal ng mukha mo. Idol kita eh. Gusto ko na kasi yapak mo, brad eh. Ano ka po? Okay, so Rico Days. Okay, so Rico, Mike Elgar, sino Japs, Japs. Takoy. Okay. Ikaw, Jonathan Angeles. Yes. You're a River Maya fan. Diba? Nathan ba ang dahilan kung bakit ka nag-River Maya? Or Yes. The bass. the bass talaga? Yes, Because you're the bass player of Retroactive. Retroactive, yes. Yeah. So, yung first album, yung original lineup, did it speak to you? Ulan spoke to me. The song Ulan, and then the second album nila, which is the Princess of Disguise. One of my favorites. Ako rin, Princess of Disguise. I like it. Pero ako first album, naging fan na ako talaga nung first album pa lang. I was able to see the original band. Sinubaybayan ko sila sa mga Chatterbox, sa mga Campo. Pinanood ko talaga. And nalungkot ako nung nawala si Perf. Yun, for the record lang, I really liked that lineup na silang 5. Nonetheless, yung classic lineup na tinatawag nila for this reunion, gusto ko rin yun. Levant, ikaw, bilang isa sa mga sa batikang curator dito sa ating industriya rito, did you ever expect na magre-reunion sila? I mean, within wish, syempre. Right? Pero, alam mo rin na parang mangyayari din eventually. So, kaya ito, nangyayari na. Pero kumbaga dati pa naman, ever since nawala si Rico, marami na mga chismis na magre-reunite, mga ganun-ganun. Gusto ko nga dati nun, sana grand reunion eh. Yung parang lahat involved. Pero, syempre, hindi naman ganun eh. But would you accept this reunion? Oo naman. So, okay. Benjamin. Yan, ito muna. Kayong dalawa ni Joyce, you and your wife, kayo ang unang nagdala ng River Maya sa Amerika. Tama ba? Yep. Bakit nyo dinala ang River Maya? May istorya yan eh. Okay, may istorya yan at babalik dun sa 2 album. Okay. So, first album narinig ko, wow, sabi ko, ang ganda ng tunog nito. Bago yung tunog. Rock ang tunog. So, sabi ko, maganda. Tapos maganda yung singles. So, sabi ko, ayos to. Yung pangalawang album, in my face. Kasi,
lumabas dun yung influence ni Rico, which pareho kami na influensya. So kaya mas sabi ko, ay kailangan natin i-produce to, Joyce. You know. So nung nilapag sa amin yung River Maya nga, yeah, let's go. Kaya sabi ko, no-brainer to, you know. So ito na. Lakas mo boses mo. Oh, Yan. na. No-brainer. No-brainer yan. Babalikan kita kasi may kasalanan ka sa lahat ng grounders. Eh. O, ganun ba? Naku, yan. May kasalanan yan, guys. Yan, ituturo ko na sa inyo kung sino ang gumawa nun. Nins, so, kasama ka sa, nagdala naman sa River Maya, nung tatlo na lang sila. Okay, si Jonathan, ikaw, ako, tayo, di ba? Nung nalaman mo na ibabalik natin yung River Maya na si Nathan, si Mark, si Mike Elgar, naisip mo ba na mapupuno natin yung Fonda Theater ng silang tatlo lang? Sama na natin si Perf. Pero, syempre si Perf, may sarili na siyang pangalan nung time na yun eh, di ba? Tatanungin ko kayong dalawa dahil tayo magkakasama nun eh. Totoo lang? Yeah. Hindi eh. Hindi ko naisip na mapupuno. So, na-surprise ka nung Oo, na-surprise ako nun. Shit. 1,000 tao yun. Oo. Sabi ko, really? Ano? Di ba? Yeah. Hindi ko naisip na posible. Parang siyempre, medyo, Walang bamboo, yun walang ang, Rico. yun ang hinahanap ko yung boses eh. I mean, nandun yung tunog pero yung boses nun, nung banda, wala. Pero ang ganda, no? Like, would you agree, Jonathan? Ikaw rin eh. Yeah. Ikwento mo kung paano ka napasubong mag-produce nun. Nagkaipitan eh, di ba? Ipitan talaga. Biglaan lang nung napasubo. Kasi after 2 weeks before the actual show, konti pa yung tickets na nabibili. Alam mo mga Pilipino, they like to buy last minute. So Right. nung nakita namin na doon na, napuno naman. Which is, a really good thing. Kamusta sila as people? Very cool people. Mga down to earth sila. Yes. Okay. Balikan natin si Benji kasi ito na yung baka hindi nyo alam na kasalanan ni Benji. So, balikan natin. So, nung dinala mo ang River Maya rito, ilan sila? 5. 5. Pero yung isa session eh. Isa session. So, 4. 4. Sino yung 4 na yon? Bamboo, si Rico, si Nathan, si Mark. 4 silang dinala mo rito. Okay. Ilan ang bumalik ng Pilipinas dahil sa'yo? 10. Hindi, totoo. Sobrang tayo na. 3 na lang. So, Ikaw yung dahilan. did you know this nung papunta na nung dumating ang River Maya dito? O you knew it nung nandito na? Nandito na. Kasi palagi kami magkasama nun. Halos araw-araw. Tapos, nai-open. Ang plano. Masakit. Ay, oo. Dahil parang, wow. Ang galing nitong bandang to. Nakita ko yung galing nila. Nakita ko yung, at saka, yun yung time na talagang, oo eh. Nandun na sila sa, tapos pumapanik pa eh. So, sabi ko, wow, sayang. Pero, yeah. So the fact na nagbuo yung classic lineup, anong reaction mo nun nung masaya at malungkot. gusto ko marinig to. Yeah. Masaya, siyempre lahat ng original nandun eh. Kaso, in a way, malungkot ako kasi parang like, hindi nila ma-fulfill yung buong, akin to opinion ko to Kasi, River Maya, buo pa naman River Maya eh. Exactly. Yeah. So, para sa akin, hindi mo ma-fulfill yung inaano mo na reunion. Kung active yung medyo may sasagasaan ka doon. Kung sino kasama nila doon sa active. Pero, kaya yun ang ko doon. Masaya at malungkot. Totoo yan. So, yeah. Bye. Grace. Good luck to them. Yun na nga eh. Grace, Yan na nga eh. si Grace may sinasabi. Ano yung opinion mo doon? Hindi kasi katulad nga, hindi naman sila katulad ng ibang banda na hindi na active, no? So, dapat River Maya with Rico and
Bamboo. Kasi may River Maya ngayon, kakapanood nga lang natin sa Anaheim nung Right. last time. So dito wala si Mike Elgar, di ba? Dito sa... Ayun, isa pa yun. Kasi Yun na yung kasi pinag-usapan active siya namin. ngayon eh. So dapat River Maya with Rico and Bamboo. Tama. Yun, miss, ano yun? Yun nga eh. As musicians, kayong dalawa, kala mo, Ako, wala. kung ikaw si Mike Elgar, how would you feel? Actually, hindi that's what I was wondering too about. Alam, maraming reaction about Perf not being there. Pero ang mas question ko kasi sa sarili ko, asan na si Mike Elgar sa lahat ng kaguluhan to? Diba? Kasi mga napapanood, may mga naglalabas ng mga practice videos, hindi ko naman Nakikita ko din eh. Swerte pa yung ano, no? Swerte pa yung symphony, no? Buti pa yung violinist, nakasali, eh. No? Hindi, I hope may gagawin silang gimmick tungkol dun sa part na yan. Surprises doon. Yun Sana, nga. di ba? Dapat sa umpisa pa lang, inano nila eh. What would be a good surprise? Ito naman tanong ko si Levana muna. What would be a good surprise? Si Levana magbibigay ng theoretical surprise. Lahat tayo, titignan natin kung plausible o hindi. Okay. Bigyan mo kami ng surprise. Ano? Surprise. Malay mo, baka lumitaw din si Perf doon. Surprise. Guitar Okay, sino nag-agree dun sa part na yon? Na baka lumitaw si Perf. Parang may ticket na siya eh. Mukhang mag-a-appear siya. May chance. Kasi, kilala ko yung mastermind ng reunion, yung taga-Canada. Yeah. Pag mapapansin mo yung mga post niya, lagi niya nilalagay, parang hashtag niya yung, you don't know what you don't know. So, parang hint yun na maraming surprises. So, pag napapansin mo yung magpo-post yung mga rehearsal videos, nakamute, hindi pinaparinig yung audio. Siyempre, maraming mga top secret na surprises doon. Okay, sino agree? Perf de Castro, may ticket na ba papuntang Pilipinas? Wala pa. Nasa NAM show si Perf eh. I'm sure. Iniisip ko lang surprise eh. Okay, sige. Diba? Ano pa? O next, ano pang pwedeng surprise? Dudungaw si Mike Elgar, di ba? Malamang, oo. Baka magda-drums yun. Then, joke lang. Pero may mga yan, siguro may mga gimmick na mangyayari dyan. Ikaw sa tingin mo, Tim, anong gimmick ang pwede nilang gawin? Or sa tingin mo, yun lang ang tutugtog? Matutugtog kaya sila ng mga kanta na wala, yung mga era na after Bamboo, you think they're gonna play You'll Be Safe Here, yung theme song niya ni Grace? Pwede. Kasi kung sa umpisa pa lang, naging inclusive na sila eh with Michael Gar. To begin with. Pwede naman siyang like, during promotional, kahit wala si Mike, pero sa mga practice and everything, nandun siya. Magiging malawak ang repertoire nila eh. Paano okay? By di ba? Kung paano nila yung part ni Jayjan nung araw, which nagre-rhythm, tapos yung part ni Perf na nagli-lead. Saka, buong catalog ng River Maya, alam niya lahat eh. So, lalawak kahit beyond sa Rico days pa. Matutugtog nila. Isipin mo, no, You'll Be Safe Here, tapos Bamboo on vocals. Rare. Well, teka, Ang sarap boot. nangyari Tapos may yan. orchestra pa. Kasi may mga recording sila, mga kanta ni Rico talaga, lumabas commercial. Pero, ni-record nila with Bamboo before umalis si Bamboo. Oh, So, kumbaga, possible yun. Di ba? Possible yun. Mga ganong surprises. Di ba? Alam ni Bench yan. Masaya yun. okay. As Ilabas na yan, musician, Bench. ito Karin and Jot. Let's say, halimbawa pagkatapos ni Nathan, sina Japs, tapos ikaw ang pumalit, di ba? Kunyari, ikaw ang bahista ng River Maya, tapos Karin, pagkatapos ni Mike Elgar, ikaw ang pumalit, ikaw ang gitarista ng River Maya, so nandun si Marquez Cueta, tapos so si Marquez Cueta, kunyari, ikaw, at saka ikaw, kayong tatlo. Biglang nag-reunion ngayon yung classic lineup. Si Nathan, si Mark, si Bamboo, si Rico. And then hindi kayo kasaling dalawa. Anong mararamdaman mo? At first, I would be not sad, pero yung parang disappointed. Pero I would understand kasi hinahanap ng masa yung yung gusto ng masa. After being there, how long has Mike Elgar been with River Maya? More than a decade, no? Yan na, 23 years na siguro. 20 plus years. Mga 20 years. 23 years. O yun, let's say kayong dalawa, 20 plus years kayong nandun. Oh, 20 years. Different story. O sige, Karin, ikaw. That's a different story. Para sa akin siguro, kung pumasok ako sa bandang ganun, established na sila,
tapos active pa rin naman mga past members nila. I-expect ko naman yun eh. Paano active? Lagi silang nandyan eh. Laging may possibility ganun. So, mag-agree ako sa kanya na, yeah, siguro mali-disappoint ka, pero it's, It is what it is. It is what it is, guys. Yun ang hinahanap ng mga fans eh. Okay. They want yung apat. Original. Ikaw ba yun ang hinahanap mo? Yung apat? Oo. Yes. Ikaw, Nino, like si Nino kasi, kaya maganda yung perspective ni Nino, hindi naman siya talaga hardcore River Maya fan eh. Nung sinabi mong iffy ka dun sa tatlo, na Mike, Mark, and Nathan, pero nung nakita mo na may anghang pala yung tatlo sa Amerika, did it make you want to see the original lineup? Or would you have been okay kung lahat ng miyembro nag-concert sa isang gabi? What would your I mean, stats? lahat ng member, Past and present. mas maganda yun. Mas gugustuhin mo yun. Ikaw, Jonathan, hindi, no? Hindi. Mahirap eh. Iba-ibang version kasi yan eh. Diba? Levan, anong... Ako yun ang gusto kong reunion eh. Tamang grand reunion. Lahat doon. Pati si, na pangalan niya, yung nanalo doon sa Rihanna. Si Jason. Jason. Mendes. Parang ganon. Parang lahat sila may mga certain numbers. Parang, ito yung hit nyo nung time nandiyan ka, di. Kasi yun ang, yun ang tinugtog nila eh. Diba? Pero siyempre, ang hirap, parang mahirap mabuo nga yung ganon. Pero, ganda no, pag ganon nga. Dream reunion. Pero siyempre, Orchestra. kumbaga, eto na rin ito talaga yung classic lineup. Ito na talaga yung, kumbaga, mas magandang reunion na pwedeng gawin. Anong consequence or benefit ng reunion na to sa River Maya brand? Kasi pagkatapos ng lahat, isipin mo, parang sinak out lahat yung yung nung Ramdam mo rin yun? ramdam ko yung lahat after, pag parang maapektuhan din somehow eh. Karin? you mean, like yung progress nila para sa Yeah. Or maybe, Hindi. From maybe current lineup na ngayon, tapos biglang in-inject yung Rico saka Bamboo, parang superpower, di ba? Parang after that, pag alis nila, what would be next? I think the fans Original will look for yung apat. Oh. Iisipin nila, nawala na si Rico and Bamboo. We want them back. is there a possibility, Benj, na babalik si Rico at si Bamboo permanently? If you were Bamboo, na may sarili ka ng career, Hindi. Kasi iba na yung fly ni Bamboo eh. Iba na yung niya eh. Yung rota niya eh. Masyado na siyang busy. Siguro kung ang doon kung hindi siya naging busy, kaso busy siya eh. Rico, same thing. He's a very very good songwriter, and he can basically perform as Rico Blanco band, di ba? At malakas din ang niya. Pero kumbaga ito is a treat sa mga fans lang, di ba? So, pag nawala yung dalawa, kasi kung tutusin mo talaga, sila yung dalawang main eh. Sila yung dalawang yung nawala eh. right? So, medyo masakit yun. And I'm really sure na feel ni Nate nung kung sino man yung current ngayon. Na iba yung lakas nito kesa nandun yung dalawa. Levan, sa tingin mo after this, okay, back to normal. Okay, River Maya tayo ulit. Come on. Baka ganon. Baka ganon. Pero siyempre, kumbaga, parang abangan mo muna yung resulta ng concert eh. Pagka successful. Yeah. I'm sure may mga buntot yan, di ba? Business-wise, gatasan na yan. Yeah. Gatasan. Gatasan talaga. Kumbaga, di ba, may mga chismis na nga na mga Pupunta rito. tours, Oh. yung mga ganon. Gatasan muna yan. Yep. Tapos, syempre, pagka tapos na, back to normal. Kumbaga, kasi Bamboo and Rico Blanco, may mga kanya-kanyang successful Yep. solo careers naman na yung mga yan eh. Yeah. River Maya, may sarili ring career na yan, yung tatlo eh. Yep. So, hindi pwedeng magiging permanent tong classic lineup, di ba? Yeah. Pero malay mo, parang baka maging parang e-heads, yung parang from time to time, tara, mag-record tayo ng new stuff. May mga ganong malay mo, hindi naman natin alam yung mga
Magiging Pwede ba? pwedeng plan. Of course. Follow up sa sinasabi Sige, niya. Kasi actually pwede kayo magtanong ha. Kasi gusto ko rin sumagot eh. Ako yung tanong ng tanong eh. So curious lang ako, di ba, nangyari, no? Sige, may one-off. So, ano mangyayari doon sa current? Yun nga eh. Yan nga. Pwedeng ano pa rin yun. Siyempre, ngayon, parang naka-put on hold. Pero kung tutusin, recently lang, nag-gig lang sila eh, di ba, sa probinsya. Ang ganun. Kumbaga, meron pa rin eh. Oh, hindi kaya ganito. Ito. Pa rin eh. Alam mo yung feeling na ang tagal nyong tinahak ang River Maya para mawala sa isipan ng tao or hindi man mawala sa isipan ng tao para tanggapin na kaya namin kahit wala si Bamboo at si Rico. Took more than a decade. A decade and a half for people to get comfortable na si Mark ang kumakanta. Oh, si Nathan ang kumakanta. Oh, si Mike ang kumakanta. Di ba? Parang gano'n. And then all of a sudden biglang no pun intended sa isang kisap mata. Di ba? Nakalimutan natin na ito pala yung singer. Ito pala rin to. Kaya sa kayong mga younger generation ngayon, Hindi nila alam eh. So, okay sa kanila yun. Mako-compare nila yon. As a guitar player, how do you find Rico Blanco as a guitar player also? He's alright. He's all right. Explain. Okay naman siya. I mean, may maganda siyang, just from a musician's point of view, may maganda naman siyang sense of melodies. Kasi ano naman siya talaga dati, di ba? Keyboardist, piano Yeah. player. So maganda naman ang sense of, yun naman, at the end of the day, yun naman ang mas importante, yung melody. Di ba? Yung skill mo, pwede ka nang makaget by nang hindi ka super. So, okay naman siya. Grace, tumudo na tayo sa conclusion ulit. How would, as a legitimate grounder, kayong dalawa, how would you, tama ba yung tanong ko? How would you go back to the current incarnation of River Maya, having experienced the Bamboo, the Rico? Kunyari nagpunta sila sa Amerika, silang apat. And then, bumalik sa Mike Elgar, Nathan, at saka Mark Escueta. Hindi, ako, suportahan ko pa rin. Kasi katulad nga, di ba, nung nagpupunta naman sila dito, wala na rin si Rico tsaka si Bamboo. Bumibili pa rin naman ako ng ticket, nanonood pa rin. So, sino talaga sinusuportahan mo? yung banda. So, paano pag umalis si Mark Escueta at wala ng original member ang River Maya? Hindi, kasi makita mo naman na may bago pa rin naman silang ilalabas na. So, Right. makikita mo na may mga bago pa rin namang silang songs na gagawin. Ikaw? Kasi Honest wala answer. nang original kahit isa. Yeah. Hindi na, ano yun, kapanipaniwala yun para sa akin. Everybody agree. Ikaw? At least, matira lang si Mark or Mike. Doon, pwedeng, So, paano umalis si Mark? Si Mike na lang mag-isang. si Mike, Oh. hindi na din. at least si Mark. Pwede naman nilang ituloy pa rin yun. Pwede Pero ituloy. siguro kailangan nila mag-rebranding. Palitan na yung pangalan siguro. Pwede nilang ituloy. Pero yun, palitan na lang yung pangalan siguro. Dapat ba nag-rebrand si Mark nung siya na lang natirang original member? Yes. Ako hindi. Bakit yes? Kasi, unang-una, wala na yung vocals. Aha. Yun yung very Prominent. unique o prominent dun sa tunog nila. Pangalawa, wala na yung main writer nila, which is Rico. So, yung tunog, narinig ko yung mga sinulat ni Nathan and ano. Si Nathan, Magaling. medyo siyempre kasi siya naman nagsulat ng ibang kanta ng River Maya. yeah. So, nandun pa rin. At saka may mga hit song siya sa Bamboo, di ba? Pero nung si Mark na ang pinaka-main nila, parang nag-iba yung tunog eh. Don't get me wrong, walang ang akin doon is banda pa rin. They're good musicians, pero dapat nung siya na humawak, dapat ni-rebrand niya na. Parang Nirvana to Foo Fighters lang. Right. Levan? Hindi, okay lang din na kinip na lang nila. Kasi parang ano na yun eh. Kasi isa siya sa original members or founders eh. So para siguro feel niya na meron siyang right to keep the name. Ikaw rin? Pwede naman niyang ituloy. Yeah, not rebranding. Kasi pag nag-rebrand sila, madi-dissolve na yung River Maya eh. Or maybe, or Saka iniisip niya yung livelihood talaga eh. Doon siya mag-carry sa
I mean, di siya sasakay sa pangalan ng River Maya. Pero hindi ba, ang sakit nun ha, sasakay no? Para mong sinabing hindi niya kayang gawin on his own. Oh. Kaya niya. Nagawa niya naman eh. Kasi okay. Pinaglaban niya through and through eh. Yeah, kasi Kahit sa korte pa nga, nilaban niya pa Right. nga yung pangalan niya hanggang sa makuha niya yung rights eh. alam mo yung feeling na kung halimbawa si Rico ang naiwan or to Benji's point, let's say ako na lang kunyari, intro voice, di ba? So ako nagsusulat ng mga kanta ng intro voice. Dapat ba i-rebrand ko kung nawala na si Vic, si Jonathan, si JJ dahil ako yung chief songwriter ng... Hindi. Parang yung ba yung sinasabi? Ganun? Yeah, parang yun ang sinasabi ko. Nawala yung soul, no? Wala yung soul eh. Oo. Kumbaga, nawala yung cook sa restaurant. Karim, ikaw. I don't know kung baka iba na yung sitwasyon. Kung Alright. You know what? Si Mark Escueta, commendable, to your point, na pinaglaban niya. It was an opportunity for him to do this tour from his point of view, from his vantage point. I would have wanted to see this tour from the drummer's perspective. Kasi saludo yun eh. Isipin mo, yung pinakatahimik na miyembro, yun yung naiwanan, pero pinainit niya lahat ng pwesto para mangyari yung nangyari ngayon eh, di ba? But it would be nice na from his lens, siguro nagsimula yung concert na nagkwento siya na, alam mo, parang may drama, tapos biglang balik lahat to you guys' point na kakaroon ng chapter na ang matitirang huli is yung current incarnation na silang tatlo na lang. Wouldn't that have been a nicer way of presenting? may kwento. May kwento. Your thoughts? As is, yeah. Kumbaga, balikan natin, di ba? Parang naging palaisipan lang. Isang malaking, kumbaga lahat ng grounders, isang malaking pangarap lang na lahat ng past members, parang multo, dumalaw lang. Nagkaroon na isang malaking, to Levan's point, isang malaking festivity. And then ang ending, magtatapos sa kanilang tatlo. Sarap tignan sana. No? Pwede. Maganda yun. If they come to the States, who would you want to see present? Like sa lineup? Oo. Wala na ba? Isang choice lang. Who would you want to see present? Na kung sinong lineup na Magsa-States. sa Rico Days ako eh. Rico na yung 5 sila. Okay. With Kakoy. Kakoy, Japs, Japs. Mark, Elgar, Mike, Mark. Rico. Okay. Karin, ikaw. Gusto ko makita si Mike Algar. Mike Elgar. Levan. Ano yung tanong ulit? Like, kung darating sila sa States, sino ang... So, regardless of may Bamboo o wala, you're fine. Gusto mo lang may Mike Elgar. Okay, ikaw. Yun, kunyari magtutour sila ngayon. Mhm. And then, syempre, maganda mapanood yung current lineup na tour. Current, silang tatlo. Hindi. Yung itong reunion. The classic lineup. Classic lineup. Pero, personally, mas nasanay ako, mas naging favorite ko yung lineup with Rico, Michael Gar, Japs. Yung mga 2000 era na... Galing, no? May classic lineup at may second classic lineup pa Sanay rin. ako sa Rico Days na yung lineup na yun nung mga early 2000, mid 2000s. Benji. Lahat ng mga favorite songs ko. Oh. Ikaw, Benj. Itong 4. Jot. Yung 5, Powerhouse. Yung original. But it's gonna be nice kung lahat sila na doon. Original, yes. Ikaw, Nins. Yung 5. Yung original lineup din. Si Grace, ikaw. Yung Rico na lineup, kasama si Japs at si Kako. So, para kayo niinitip. So, paano pag nagpunta rito yung classic lineup, how would you feel? Yun yung second question ko eh. So, Excited pa rin ako. classic lineup, no Michael Gar. Okay. Let's go. Okay. Devan? Oo naman. Saka bibili ako ticket no. Kahit wala akong, hindi ako makalibre, okay lang. Bootlegin ko yung show. Benji, ikaw, walang perf. Silang 4 lang. Oo. Okay pa rin sa'yo. Yan ang Grace, ikaw. the best. Support pa rin naman. Pero, Pero kumbaga sa deep inside, ako from the start, yun na rin yung namin, parang nasan si Mike. So, Oo. may longing kami. Pero kung darating sila ng classic na 4, bibili pa rin ng ticket. okay yung dalawang originalists. Walang perf. Kaibigan nyo si Perf De Castro, di ba? So, walang perf. Oh. Okay pa rin. Yeah. Ikaw, Nins. Okay pa rin. Okay ko yun. Yeah. You're a fan of the music. Oo. What's your favorite River Maya song? Princess of Disguise. Why? It's how they play the guitar. It's how Bamboo sang it. It's iba sa first album nila eh.
medyo parang, nakakin na natin to, ito na. So the style of how they play the song. Karin, ikaw? Halik sa araw. Yeah, that too. Album. That's, Di mo pwedeng pakyawin ha, isa lang. So, Princess of Disguise, Halik sa Araw, Nins, 214. 214. Wala na pwede mag 214 ha. Grace, Umaraw, umuulan. gusto ko rin yun. Ano mo, very positive yung kantang yun, no? Maganda yung message kasi niya. Benj, may nag-Princess of Disguise te, sorry. Oo nga eh. sige, pwede. Bias ako, LSC, New Wave. LC. Diba? Isa rin yun ah. Madami, Favorite madami. rin. Isa lang. Hindi, madam. Isa lang. Mahirap pumili. Kada album may mga parang... I know, pero mamili ka. And hindi pa ako tapos eh. So may siniset up ko lang kayong lahat. Hindi ko, basketball. Oh, talaga. Wow. Alam mo yun, yung Oo. basketball. Basketball ha? Okay, basketball. Ikaw, Ang sinabi ko kanina, you'll be safe here. you'll be safe here. Okay. Simulan natin sa'yo, Grace ha. Ang sinabi mo ay Umaaraw, Maaraw Umulan. What touched you with that song? Para malaman nila why we're even spending time doing this. Because the reality is, this band was part of our culture, part of our youth, di ba? Hats off to all of them. They're actually doing this. And they have songs that touched our hearts. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simo 8 songs kagad yun, no? Na isa-isa. Isang album na yun. Isang album na yun, di ba? So, ano sa Umaaraw Umuulan ang nagpaano sa'yo? I think everyone can relate kasi di ba yung De, ikaw buhay muna. natin. Ikaw lang. Di ba sa buhay natin may ups and downs, di ba? So, sabi nga yung sa halik ng kamalasan. So, every time, di ka naman laging okay yung buhay mo. Pero, yun nga, sabi ng sa maaraw, umuulan. So, may sunshine din. Ganda. Ikaw naman, Ninyo, kanina mo dinedicate yung 214. Umayos ka, no? Asawa mo, ha? Tinutugtog kasi namin. Oo nga pala, yung wife ni Nino, si Jay, nagbe-bass. Si Jay ang nagturo sa akin ng bass ng 214. Okay. So tinutugtog niyo pala mag-asawa yun. Oo. Tsaka narinig ko yung high school ako eh. And nagustuhan mo na kagad. Nagustuhan ko. Hindi ako musician pero nagustuhan ko yung tunog. Yun lang. Halik sa Araw, Karin, bakit? Ngayon ko na lang siya nagustuhan nung nandito na ako. Nung naging gitarista na ako. Kasi binabacktrack ko. Tapos, nagustuhan ko yung guitar. Very angst, no? Very classic rock, very upbeat. Yeah. Bakit basketball? Masabi lang. Wala siya masabi. Yung magaling sa lyrics eh, pero ganda kasi nung feel ng music eh. Tapos, yung panahon na naman, yung pagka naririnig ko yun, lalo na pag pag nasa kotse ka, tapos pasahero ka lang, sound sa radyo yun. Parang tapos may naiisip ko mga chicks, nakilig. Yung naiisip ko nyari, meron kang trip na chick, tapos naririnig mo yun, panahon na naman, ibig, parang nakadungan ko lang sa bitan, naulan eh. Na. Kinikilig ka, parang pa. Kinikilig ko. Oo, diba? Kinikilig ka. Benj, LC. Sinabi mo kanina New Oh, Wave. kasi Pero, yun ang isa sa una kong narinig sa kanila na binigay sa akin yung video. Ang ganda ng video. Kaya sabi ko, ang ganda nito. Yun, tsaka yung kung ayaw mo, wag mo. Yung dalawang video na yan ang binigay sa akin na as LC, ang galing ng ang ganda. pati yung Bossesan, di ba? Oo, galing. Speaking of Bossesan, ang Princess of Disguise, ang ganda rin ng backup ni Rico. Ikaw, yes. Yung counterpoint niya, oo. Sigaw niya. Galing na. Actually, yung lyrics nun, pinapakinggan ko dati, hindi ko maintindihan. Talagang gusto ko lang yung... Tunog mo. Ano ba sinasabi ni Bamboo? Sabi ko. You'll be safe here. Okay, to begin with, paborito ko na siya. Tapos during our wedding, yung pare, medyo bata-bata pa siya. So, na-insert niya sa sermon yung I think second verse nung Really? Oh. Coincidentally, Talaga, ha? in-insert niya yung second verse nung na yan. Nag-request niyo ba yun? Hindi, O pumasok hindi naman. talaga kayo ng pare? Hindi naman. Wait. Meron lang kami short interview ng with the priest prior to Okay. So, So alam niya na favorite song niya yun. hindi, wala kami sinabi. What? Hindi, alam niya lang na nag-meet kami sa through River Maya. So I think fan din siya. Bata lang yung pare na sa amin nag-preside ano ba yan? Coincidentally. Oo, di ba? In-insert niya. Okay My God. Ano ba yan? So kung magpapakasal ka pala, dapat
So, Well, it's a sign. It's a sign, di ba? Sign. Ang ganda na ano nun. Alam mo yung live video nila sa ano? Singapore? Malaysia? Malaysia ba? Malaysia. Yeah. Ang ganda nung pag every time na pinapanood mo yung performance, ang ganda nung Sobra. yung pagka-edit. Kinikwento ni Michael Gar, they were really at the cusp of breaking regionally when Rico left. So yun ang gusto ko pag-usapan, when Rico left. Kita ganda na segue, no? How did it feel when Rico left? Masakit din. Kasi kahit si Mark na nasaktan din nung time na yun eh. So, nasaktan ka ba dahil nasaktan si Mark? Nasaktan si Mark. From the beginning, lahat naman sila, nasaktan nila si Mark eh, di ba? Umalis si Bamboo. So, nung Tas umalis, si- nung umalis si Perf, sino feeling mo sinaktan niya, si Mark na mismo kagad? Kasama din sa nasaktan yun. No? Sigurado ka? Oo. Hindi, dahil 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 lang naman nun, musical differences, di Okay, ba? okay. Sige. O nung umalis si Bamboo, sa tingin mo, naisip ni Bamboo na si Mark ang masasaktan? Kasama din. Kasama. Kasama din, oo. So parang sinasabi mo, So, isa-isa din silang so sinasabi mo, 4 na beses nasaktan si Mark. Si Perf, walang nasaktan. Wala, oo. Hindi nasaktan si Hindi Perf. siya. Oo, tama. Siya yung umalis eh. Ngayon lang siya nasasaktan. Ayun. Totoo yan. Pina-pull down man naman eh. I'm just kidding. Yung pull down na yun, you think it's Rico or Tim? Sa tingin mo si Rico yun? Siya yung lumalabas eh. Oo, siya. Pero bakit? What's may something ba sa loob nun? Naghanap ko ng kakampi, ba't tumitingin ka kay Levan? Hindi. Siyempre yung rights yun eh. Diba? Kung sino yung rightful owner na di naman talaga di naman nangyari before kay yung nangyari kay Perf. Nangyari na yan before eh. Pero may mga nagko-cover. If you look at YouTube, may mga nagko-cover ng 214, hindi naman natitake down. You think it's personal? Kasama din yun, no? Wow. I believe so. Pero bakit? Yun ang palaisipan dyan eh. Nagkaroon nakita mo ba yung 19 East Levan na video na Yung reunion nila? yung reunion na wala si Bamboo, silang 4 lang, di ba? Parang, you think the 4 of them are okay with each other? Ibahin ko yung tanong ko, bakit wala si Perf kaya? Yan ang tanong. Sinong may, ikaw, baka Tumingin sa akin, ha? Kasi nakangiti ka eh, parang may alam ka eh. Bakit? I mean, they could have gone all original eh, di ba? Pero I saw that post by Rico, by the way, na ang sabi ni Rico, ito yung may picture si Mark, si Bamboo, si Pancho, si Nathan, di ba? Tapos, si Jayjan ba yung isa na sa picture? I think. Nakita niyo ba yun yung picture na sinasabi ko? Para nasa pickup truck. Sa pickup truck. And then sinabi niya na, sabi ni Rico parang, I'm paraphrasing, ito yung mga kasama ko nung walang naniniwala. Ito lang ang mga naniniwala. And sabi ko, mukhang cryptic to ah. Pero ikaw, anong alam mo? I don't know, it could be still their differences sa isa't isa. Kasi nung nandito naman yung 2019, okay naman silang lahat, di ba? Right. Pero wala yung dalawa. So, could be, a bunch of stuff na hindi natin alam. So, Pero ika nga ni Levan, since si Boji ang promotor nito, could it be Producer's call. pwedeng producer's call o could it be gimmick lang lahat to na parang it would be nice kung gimmick. Di ba, mali mo yung tamang ika nga ni Perf sa mga post niya, kasi wala siya sa picture, di ba? Wala na Pero picture. malay mo, baka pampahype lang, pampasarap lang yung mga ganong drama. Pero maraming surprises pagdating ng reunion concert. as part of Happy Bucks, kung kayo naghawak nitong River Maya reunion, would you have done it like that na, wala mo ng perf ha, gigimik tayo, and then last minute. Personally ako, as a fan of the band, mas gusto ko talaga yung classic lineup lang. Kasi Okay. para sa akin, first album lang siya eh. Right. Yung Peak ng Maya, naglaro doon sa second and third album, yung classic lineup na. Kumbaga yun yung tumatak na River Maya sa karamihan ng fans. Pero syempre, marami yung mga fans ng OG lineup, di ba? Pero yung classic lineup na etong 4, yun yung nung kasikatan nila nung 90s, nung peak nun, yun yung lineup niya. Kumbaga,
yan yung mas sellable yan. Mas may pera dyan siguro. 'Di ba? As compared to sa OG lineup, which is hanggang first album lang si or do sa Rico Days. Parang yan yung ganun. Pero kunyari as sa promoter naman, siguro hindi ko alam kung kukunin ko yung first lineup. Kumbaga mas gusto ko pa rin talaga yung classic lineup. Ikaw, Pax, what do you think? Kasi mo tinatanong. Bakit? Yan. Bakit wala sa picture? Bakit wala sa picture? Okay. Honest, ha? I think nandun ako sa differences. Pangalawa, ang daming ego involved. And admit it or not, si Perf De Castro is a YouTube star right now. Okay? May following yan eh. Okay, noong una parang sinabi ko mas maganda yung original lineup. But then, isang album lang yan eh. Hindi natin alam kung bakit naghiwalay. Between Perf and Bamboo and Rico, kung dalawa papipiliin mo, I will pick Bamboo and Rico. And wag na muna si Perf. Kasi whether nandyan si Perf o hindi, to everybody's point, after the first album, nag-try access yan eh. Kumbaga, pag inisip mo as a River Maya fan, pwede naman di ka umalis eh. That's me as a River Maya fan speaking, na parang, teka muna, umalis ka eh. And then nung umalis ka, akala mo hindi kami makakagawa ng mga hit song. Nakagawa kami ng mga hit song. Di ba? The better musician at the time was actually Perf De Castro. Hindi pa fully developed si Bamboo, si Rico, si Mark, si Nathan. And you guys can agree with me or not. When Perf left, it was a blessing because the four of them had two choices. To prove Perf wrong or to prove Perf right. And proving him wrong gave us the two albums na pinag-uusapan natin ngayon. You like my answer? I like your answer. Tama. Very nice. Di ba? Parang ganun eh. And yun nga lang, it would be nice if may hats off dun sa part na yun, dun sa yung mga gimmick nga. Yeah. Pero kay Karin, let's talk about, wag na sina Japs, wag na sina Jason, wag na sina Ryan, sina Norby, wag na sina Kakoy. Si Mike Elgar na lang eh. Like Grace, you practically grew up with the River Maya na nandun si Mike. Tama? Yeah. So how do you feel na wala siya sa lineup, wala rin siya sa picture? I think lalabas siya sa reunion concert eh. Parang siya yung magiging secret weapon. Hindi lang nila sinasama sa promotion. Paano pag hindi nangyari? It is what it is nga. Pero parang moving forward, sabi niyo, pag alis ng dalawa, sila pa rin naman nakasama si Mike. But is it fair, Karin? Is it fair? Maybe not. Iniisip ko, hindi nila si Mike eh. Yung pamilya ni Mike eh. Di ba? Parang, syempre, proud yun eh. O yung anak ko River Maya or yung asawa ko River Maya. I don't know ah. I'm just inferencing. Di ba? Because that's how my family is. Na yung mga anak ko, daddy ko intro voice or yung mga kapatid ko intro voice, parang gano'n. Di ba? And I'm pretty sure sa pamilya siguro nila, or maybe I'm wrong, they're proud that Elgar is part of River Maya. And then biglang all of a sudden, may reunion pero Wala siya. how do you feel, Nins, pag ganun? Masakit. Kung si Mike, And you know Mike personally, di ba? masakit. Sasabihin ko, panakit butas ka, di ba? Siguro pero siguro naintindihan naman yun. Pero syempre, hindi man natin alam yung mga usapan nila behind the scenes. Malay mo, parang, hindi ka muna kasali, pero kasama ka sa PF. Di ba? Malay mo. Di ba? Kung yun na. Okay. Kung yun ang deal. Kung yun ang deal, di ba? Okay. Hindi ka muna kasali ngayon pero kasama ka sa PF Would you take that option? Ako? Miss Santiago Mayor. Yes. Wala akong gagawin. May TFC. Ikaw, Mr. Angeles. Yes, I would. Mga mukha kayong pera. Kasi nga, ganun yung purpose ng reunion yung classic lineup Di ba? Ako, I would take that. Kung halimbawa, hindi naman ako original member, di ba? Parang, why not ikaw, Mr. Batak? Kailangan compensated pa rin siya kasi original member, part siya ng official Part of the current current lineups. lineup. At least compensated siya somehow. Kasi kung nakatenga lang siya, nag-aano yung apat, di ba? Paano naman yung livelihood ng Yun naman yung Facebook Pamilya niya, di ba? Parang nagtuturo lang sila somewhere. Oo nga, no? Malay mo. Nasa Europe siya ngayon. Di ba? Baka bayad na.
Diba? Ikaw, Grace. Okay sa'yo yun? Like, halimbawa, let's say si Tim, part ng current lineup. Tapos may classic lineup, hindi kasali si Tim. So, tinatanong ka na ng mga amiga mo, yung asawa mo ba't hindi kasali? Pero bayad siya. Okay sa'yo yun? Hindi, kung okay sa kanya. Hindi okay sa kanya, kunyari. Kasi syempre, tagal-tagal niyang River Maya. Kunyari lang ha. Mali ko ba kung okay kay Mike o hindi. But kunyari, hindi okay kay Tim. Pero bayad. Magkano normally bayad dyan? Mga... Kaya nga kasi ikaw ikaw ang promoter kay... Sample lang sa i-head. Sample lang. Kunyari. May million ba yan? May million? Wala. Alam sa Kaya naman pumayag yung mga yan eh. Price is right eh, di ba? The price is right. The price is right, pumayag lahat. So ikaw, is it safe to say if the price is right? Is it safe to say if the price is right, Mike would have sat this one out? I don't know about Mike, but if you're asking our opinion, then I would. Para kay Karin, You'll be wala ka safe na. here. Okay. Final thoughts. Okay. Wala na ba tayo idadagdag? You know, February 17, di ba? It's a good day. Mangyayari yan. It's a good thing. You know, we need that para ma-remind ang mga kabataan na there's this band, they were very good together. They made all these songs. And for one night, whether there's a tour or not, for one night, people will get to witness them na hindi na mangyayari sa Dadon. There will never be a Teddy Diaz. Diba? Hindi na mangyayari sa Alamid. There will never be a Gary Ignacio. Pero to everybody's point, I mean, the four of them coming together, and I hope humaba pa mga buhay nila para maybe in the future, yung mga incarnation, di ba? Nasimulan na yan eh. Dahil, ano ba pwede pa nilang gawin kundi mag-book 2, book 3, book 4? Right? So, thoughts. Hindi ba, maya ikaw ang final thought ko eh. Sige. How about you, Karin? With this coming tour, when you found out about it on social media, did it affect you as a musician or carry lang? Wala lang. I was excited. Kahit wala si Perf kasi sabi nga nila, classic lineup yung apat na yun eh. Doon mas marami silang hits, doon sila mas nakilala kung tutuusin. So, I was excited when I heard about it. Ikaw, Nins, Excited. nung nakita mo sa social media, uy, Oo. Ay, ito, kasi banda ng bayan yun. yun no? Malaki ako eh. Yun. Di ba? Grace, Yeah, shinare ko agad. Jot, Oh, fan mode to the max. Kasi I've been waiting for this eh. So, although noon inisip ko, ay parang hindi mangyari kasi sila mismo nagsasabing, oh, ano bang version ng River Maya ang gusto nyong mag-reunion? Nung nalaman ko itong apat, share agad. Ben, ikaw, Okay yan. plastic ka, alam mo naman magre-reunion. Hindi, pero hindi. Eh, nakita ko yung silhouette nila, sabi ko, uy, classic lineup to, maganda to. Kasi apat lang eh, no? Oo. Levan, ikaw may alam ka na, no? Nung... Kailan mo na, iba yung tanong kay Levan eh. Kailan mo nalaman na magre-reunion? Mga June last year. Kita mo talaga. Tagal na pala niluluto yan. Ano pa ang alam mo na hindi namin alam? Ewan ko. Hindi kasi nung Eraserheads Canadian shows, ano kami? May night na parang nag-hangout kami sa Edmonton, doon sa hotel. Sino kayo? Kayo nila Boji? May mga tropa, kasama sila Boji. Ayun, parang pinag-uusapan doon, may topic kami na yung nga, kapag i-reunion na Maya, ganun. Tapos, pero yung confirmation from Boji na binubuo niya yun, parang wala ako kasi parang nag-restroom ata ako, no? Tapos pagbalik ko, nag-uusap na sila parang matindi yung plano niya, ganyan. O ano yan? Basta top secret, hindi pwedeng pag-usapan. Tapos, siyempre ako, alam ko naman, River Maya yan eh, alam ko yan. Tapos, lumipas na siguro mga parang after 2 months, siyempre, friends ko si Boji. So, nakikita ko yung mga post niya, yung meron siya, nag-post siya na, alam mo yung, napapollow mo yung mga post niya eh. Una, may post siya na, kasama yung producer sa Pilipinas. Si Riza. Oo, so parang, uy, kilala ko yan Aha. Tapos, susunod, may post na meeting with Mark Escueta. Naman dito. Oo. Ayan, susunod, may picture na may meeting with Rico Blanco. yung gano'n,
hindi yata siya nag-post ng Rico Blanco. Bamboo na eh. Bamboo. Sabi, bamboo, parang. May bamboo naman kasi siya naman lagi nagdadala Yes. ng kay bamboo sa solo, di ba? Okay, tas so, may idea na ako kasi kahit kaibigan ko si Boji, hindi ko siya minimessage niya. Boj, Right. ano yan? Hindi ako involved dyan. So, hindi ako nagtatanong. Pero, gets ko na yung mga ganung post. Yeah. Tapos, sabay na meron time na nag-post yung Live Nation ng yung teaser nila, yung parang date lang, 2/17/2024 na date lang, shinare niya yun, yung story na yun. So, nakakita ko shinare niya, ano na yun, parang ni-reshare ko, parang, guys, yan na yan, River Maya yan. Inisip ko kasi parang ano yan parang 214, pero siguro, hindi tumapat Di, oo nga eh. yung 214 Valentine's Day sa Sabado So, 217 gagawin. Right. So, maski doon sa Live Nation Philippines na Facebook page, nag-comment ako. Kasi yung mga nagpo-post doon parang, di ba sanay sila sa foreign shows So, parang lahat ng comment doon, ganyan yan, ganitong artist yan, ganyan. Ako, hindi yan, River Maya yan, classic lineup. Pero walang pumapansin nun. Tapos, after siguro ilang weeks, di ba? Lumabas. May nag-post na nung Oo, yung apat sila. Kinuwek Oo. na. Yan na yan, Walaan nyo na, River Maya na yan. Ikaw, Tim, nung lumabas sa social media, doon mo lang ba nalaman na magre-reunion o Doon ko naka... na nalaman. Oh, Right after pag-post ni Levan, doon ko napansin. ano feeling? Excited din ako. Kasi yung lineup din na-type ko din dahil sa 2 albums na tinroduce nila. You know what? Ngayon, binanggit mo Live Nation. I really want this concert to be successful because this is the first Filipino artist na ipoproduce ng Live Nation. And imagine if this becomes successful. Can you imagine how big the doors are going to open for other Filipino artists? Diba? So anyway, bago natin tapusin, so kausap ko yung manager ni Bamboo, Sino yan? si Pancho. So tinanong ko, magkakaroon ba ng Bamboo reunion pagkatapos nito? Like Bamboo the Band. Bamboo the Band. Alam mo kung ano sabi ni Pancho? Wala. Anyway, next episode, babalik kami guys. Galing! Tim, Karin, Levan, Great end. Benji, Jonathan, Nino, Grace, thank you! Galing. Pambitin no?